Ito pa rin ang hiling kaya nagluto agad si Aling Buningning ng crispy bangus sisig. Tiyak na di kayo mabibikig. At dito nga mga besh ay nakabili ako ng medyo malalaking bangus. Kaya ito ay aking binabad agad sa asin, garlic powder, suka, bawang, at syempre yung ating di mabilang-bilang na marites. At overnight yato nakabawad mga besh, prituhin na natin, inhanda na natin ang ating mahiwagang kawali at lagyan ng cooking oil. Simulan na natin ang pagpiprito nito mga besh. Dito mga besh ay kailangan lang medyo may konting lutong yung ating pagkakaprito. Kagaya lang po nung gagawin ko. Kung ayaw niya naman, edi okay lang. Madali naman kausap si Aling Buningning. Sinimulan ko na ang himayin o tanggalin yung mga laman ng ating bangus dito mga besh. Kapag bumili nga pala tayo ng bangus, ay kailangan yung mabibili natin ay boneless na para hindi na tayo mahirapang magtanggal pa ng mga tinik nito. At kukunin natin yung pinakaulo at hiwalay yung balat dun sa laman mga besh. At eto na nga yung ating nagawa. Pero dito sa balat mga besh ay gagawin ko dyan ay hihiwa-hiwain pa natin dyan ng maliliit na parang ganito lang mga besh. Tanggalin din natin yung mga tinik na medyo matitigas dun. Ayan, parang ganyan mga besh. At kapag natapos na nga natin hiwain to mga besh, ihanda na natin yung ating mahiwagang kawali uli. Yung ating pinagprituhan kanina, tanggalin lang natin yung mantika nito at lagyan natin ng isang kutsarang butter. Kahit anong butter mga besh ay pwede dyan. Tunawin lang natin ito mga besh at ilagay na natin yung balat ng bangus. Diyan po mga besh ay palulutumin muna natin iyan bago natin gisahin yung lahat ng sangkap nito. At malutong na nga ito mga besh. At itabi lang natin sa bandang gilid at ilagay naman natin yung laman ng bangus. Siyempre mga besh, higisahin din natin yan na para medyo may lutong-lutong. Huwag lang sobra kasi medyo matigas kapag sobra naman. Siyempre, doon tayo sa sakto. O tama lang, di ba? At mag-add pa rin tayo ng isang kutsarang butter dito mga besh para mas malasa. Inilagay ko nga rin dito si marites, yung ating ground pepper at syempre, yung ating siling labuyo at sibuyas, siling haba o yung ating green long chili. Mag-add din tayo dito ng mayonnaise. At yung ginamit ko nga pala dito mga besh na pangpaasim ay lemon juice kasi wala na pala kaming kalamansi o lime juice. At nag-add din ako dito ng 2 kutsarang soy sauce mga besh. Ito ay sasakto lang doon sa alat na gagawin natin para dito sa ating sisig bangus. Ilagay na nga natin yung natira nating tigkakalahati ng mga sangkap natin kanina. Kaya lang po natin hinuhuli yan ay para may lutong-lutong pa rin pag kinakain natin ito. Mas maganda mga besh kung may sizzling plate tayo para mainit pa rin habang kinakain natin ito. Pero kung wala naman, okay lang mga besh. Magtuna ulam tayo dito ng butter mga besh, parang ganyan. At syempre ilalagay na natin yung ating nilutong sisig bangus ni Aling Buningning. Lagyan ulit natin ng mayo mga besh sa ibabaw para maging mas masarap. Siyempre, lagyan din natin ang kalamansi at yung ating siling labuyo. At para alam na bangus nga itong ating niluto, ay lagay natin yung ulo nito. O diba maganda? At kung nakaabot ka dito sa bidyong ito mga besh, makicomment mo nga kung ano yung salitang bikig. Lumang salita, pero bagong kaalaman. Mahirap kung sa mahirap dahil magse-search ka pa kung ano ang ibig sabihin nito. Pero 'di ba, mas magandang natututo kaysa sa walang natututunan? At hanggang dito na lang mga besh, ang laging sambit ni Aling Buningning. Ihanda ang mainit-init na kanin at tayo nang kumain. Follow for more. Thank you for watching. Bye!